Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako nagbabalik ang nag-iisa ninyong nagmamagandang collegiate recads upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, nakatutok po tayo dyan, kaya sagot na po natin yan para sa lahat ng mga legit the recads. At syempre ganun din po sa mga balita at chika sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga chika na atin pong nasasagap araw-araw at para ma-notify ka every time na may mga bago tayong reaction video. Anyway, para po sa gabing ito, ang atin nga pong pag-uusapan ay patungkol nga po dito sa dating sponsor ng TVJ na ngayon ay nasa kabila na raw po. So mamaya tatalakayin nga po natin at taalamin ang tungkol po dito. Samantala, unahin po muna natin pag-usapan itong tungkol sa bashing ngayon kay Atasha Mulak na I think hindi po deserve ni Atasha yung ganito pong bashing. Sabi po dito, ang arte ng VIP host ng Itbulaga, ipinunas yung mic sa pantalon. Yan yung pinipilit maging masa ng Itbulaga ang arte. So, nalulungkot ako guys kasi pare-parehas naman po tayong supporter ng Itbulaga, pero bakit kinakailangan na i-bash po natin yung mga host or ang isa sa mga host dito na kung tutuusin dapat nakasupport po tayo kasi pare-parehas po tayong legit adaricads, hindi ba? Pwera na lamang kung mayroon po talagang mali na ginagawa or hindi po siya good influence at binabahidan lang po ng masama ang Itbulaga. Pero kung wala naman, ano yung point para ka atin pong i-bash? Sabi naman dito, sino ba yang pa-VIP na host ng Itbulaga? Sino yung matigas ang katawan at walang kwentang magsalita? Boring mag-host? Masaya nga ako pag wala sa EB yun. Buhay na buhay ang dugo ko. At masaya ang Itbulaga pag wala yun. Mengay at Miles, good tandem lagi. Sobrang saya. So ako naman di ko po ini-invalidate yung inyo pong opinion, ano. Pero yun nga, kung hindi po ninyo gusto, hindi naman po siguro dahilan para magsalita po tayo ng hindi maganda sa kanya. Lalo na't sabi ko nga, wala naman po sigurong ginagawa na masama or makakasama po sa image ng Itbulaga. Biruin nyo yun guys, mabait, napaka-desente. Kung pananamit lang din ay mas gusto ko pa ang pananamit ito kaysa po sa ibang host sa kabilang show or ibang mga host kahit po hindi katapat ng Itbulaga. Parang gusto na pong ilabas lahat, di ba? I mean, buti nga po itong nakukuhang host or kinukuhang host ng Itbulaga po ay napaka good influence lalo na po sa mga manonood. Tapos may ganito pa pong bashing na matatanggap. So I hope na matigil na lamang po ito. Lalo na sabi ko, pare-parehas naman po tayong supporter ng Itbulaga. So bakit hindi na lang po natin na suportahan, bigyan ng chance. And kung ang concern nyo naman ay nagiging imbalance na ang Itbulaga po sa pagbibigay ng exposure sa mga host, then TVJ's Itbulaga page, social media ang i-call out po natin. Sa kabilang balita naman, pag-usapan po natin mga kadarikads itong patungkol sa naging issue ni Vice Ganda and Kuya Kim na kung saan nilinaw nga po tinapos ni Kuya Kim ang tungkol dito na humingi na siya ng tawad dahil nasaktan daw niya ang feelings nitong si Vice Ganda. Pero wala daw po siyang hinanakit, wala po siyang kahit na ano dito sa Showtime. He's just thankful dito. Malaki ang utang na loob daw niya para maging klaro sa lahat ng mga nang babatikos sa kanya. Madalas daw po kasi na nami-misinterpret siya. Sabi dito sa inilabas na article,
Kuya Kim, nasaktan ang feelings ni Vice. Hindi ako fighter, lover ako. Hindi ako fighter, lover ako. Yan ang ipinagdiinan ng Kapuso host or TV host na si Kuya Kim Atienza nang mapag-usapan ng ilang kontrobersiyang kinasangkutan niya in the past. Ayon kay Kuya Kim, ilang beses na siyang na-involve sa maiinit na issue na naging dahilan ng pangbabash sa kanya ng bonggang-bongga sa social media. Nako, updated po ako dyan sa mga naging issue na yan ni Kuya Kim. Pero syempre, tahimik lang tayo na nakikichismis sa social media. Di naman tayo mga kagaya ng mga comment warrior dyan na basta na lamang makabatikos. Tamang chismis lang. Feeling ni Kuya Kim palagi siyang nami-misunderstood ng mga netizens sa mga ipinopost niya sa social media. Kaya ang ending, siya ang binabash ng haters and trolls. Sa panayam ng talent manager and content creator na si Ogie Diaz, so may interview pala siya dito kay Ogie Diaz, no? Na kung saan dito po niya nasabi or nagsalita na nga po siya dito tungkol sa kinasasangkutan niyang mga naging issues. Kabilang na naging kontrobersiya sa pagitan niya sa mga dating kasamahan sa It's Showtime. So, lingid naman siguro sa ating kaalamang lahat, no, na naging parte po siya ng Showtime. Kaya nga trending din ulit itong si Kuya Kim nung sabihin na siya po ay magiging parte ng bagong Itbulaga noon no, sa Tape Inc. Bukod kasi sa kakalaban ng It's Showtime, ay hindi man lang daw ginalang ang TVJ, etc. etc. Sabi pa dito, nag-ugat ito sa post ng TV host sa X or dating Twitter kung saan binati niya si Jan Prats bilang direktor ng naturang Kapamilya Noontime Show. Dinugtungan pa niya ito ng galing na Lord, no? Iniwas siya sa sakit ng ulo. Ang problema sa Twitter, you're only able to say whatever you want to say in a few words. Nawawala ang context. Kasi ang context naman sa sinabi ko na iyon, sanay kasi si Jan sa action at tape na serye. Ang simulang paglilinaw ni Kuya Kim. Ang ibig kong sabihin, baka sumakit ang ulo mo kasi live show yan. Dahil yung panahon ni Bobet Vidanes, dating direktor ng show, masakit yung ulo niya palagi. Dahil mahirap ang live show, ibang skill set. That's what I meant. Not to put down my colleagues. Explica pa niya. Pagpapatuloy pa ni Kuya Kim, I meant the nothing. I meant no harm. Na tiempo kasi nakakalipat ko lamang si Jamie 7 noon. So, very sensitive pa yung mga kapamilya natin na bakit umalis ako. Naalala ko, halos lahat po kasi talaga ng umalis, lumipat po. Lalong higit sa GMA7, talaga ang mga kapamilya fans ay talagang sinusugod, binabash at kung ano-ano na po ang sinasabing walang utang na loob, etc. etc. So, siguro, isa si Kuya Kim sa nakaranas noon. So, it was interpreted as parang tinitira ko yung dati kong show, which is hindi naman. Because I really meant nothing. Walang mali siya yung pagkakasabi ko. But since nandyan na yan, at apoy na, nandyan na yan. Pagbabahagi pa ni Kuya Kim, siniguro rin ni Kuya Kim na maayos na ang relasyon niya sa dating kasamahan sa It's Showtime, kabilang na si Vice Ganda. Pag-amin ng TV host, nagkaroon kami ng misunderstanding ni Vice noon over Karil. Ako naman, dahil kaibigan ko si Karil, inaanak ko, sabi ko I love Karil. May pinagdadaanan na pala ang show noon at it was taken out of context. Dahil nasaktan ko ang feelings ni Vice, kinausap ko kaagad. Nag-message ako kaagad, nag-usap kami ng mahaba, tapos na yun, paninigurado niya. Samantala, pag-usapan naman po natin ang pag-appear nito pong Tide sa It Showtime. Na para bang mayroon na ring sponsor ngayon ng Showtime, which is Tide. Kaya naman ang kalaban ay hindi po maiwasan na sabihing nagbunga ang ratings po ng Showtime sa GMA7 para magkaroon ito ng sponsors. Or meron din naman po mga nagtataka kung ito ba ay endorsement lang ni Kim Chu.
Sabi naman dito, sponsor ng show. Parang Itbulaga, yung mga pinamimigay sa sugod bahay na mga groceries from Pure Gold o mga Coke products, mga semento. So, maaaring ito po ay sponsor mismo ng Showtime. Samantala, meron din naman po tayong nabasa na kung saan itong Tide nga daw po ay dating sponsor ng Itbulaga. Lalong higit po nung nandoon pa sila sa 7. Lalo na sa segment po na one for all for one. So, mukhang mas pinili daw ngayon na mag-sponsor sa Showtime. So, hindi tuloy maiwasan ng ilang panatiko po. Mga ilang panatiko itong kabila, nayabangan po ang mga TVJ fans, ang Itbulaga fans. Sa masasabi lang po natin, well, congrats sa kanila kung meron silang sponsor. Pero, ang Itbulaga po ay hindi nila maaaring yabangan ng ganyan or angasan because sandamakmak pa rin naman po ang sponsor ng Itbulaga. Sa ngayon nga, may nadagdag na naman pong bagong sponsor sa sugod bahay. Kaya sana ilugar din po ang pag-iyayabang. So, yun lang guys ang ating update para po sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.